So sa oras na ito mga kapatid, kung tayo po may Biblia, buksan natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 18. So one of the familiar accounts sa Bible, ang sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Let us glorify the name of the Lord. So, sa oras na ito mga kapatid, maaari na po tayo maupo. Let's all be seated sa oras po ito. Praise the Lord. So, nasa lahat, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa isang sumagot. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang ating pag-aaralan mga kapatid, ito ang Sunday Gospel for today. And it's all about yung for God so loved the world. No? Ibig sabihin, ito kasi verse ng Bible na ito yung pinakasentro ng pag-ibig ng Diyos. No? Dito ipinakita yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Ito yung itong verse na ito yung pamilyar na verse sa Bible na halos lahat ng tao ay kabisado to. No? Kabisado to. No? Kasi mula nang maliit tayo, yan ay tinuturo, John 3:16. No? Kung hindi mo pa kabisado, medyo uli ka na sa balita. Di ba? So, malamang hindi ka taga planet Earth, no? Baka nasa ibang planeta. Kasi sa totoo lang, itong John 3:16, mula nang maliit tayo, itinuturo na yan eh. Diba? Wala siguro sasabi dito, Brad, hindi ko alam, hindi ko pa narinig. Kasi talaga ito, basic to. No? Ito yung pinaka-basic kasi ito yung pinapakita yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Pero may kita natin, sino ba yung kausap ng ating Panginoong Hesus ng time na ito? Walang iba, si Nicodemo. Isang Pariseo, and the same time, isa ay pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nangangaral ng kautusan ng Panginoon ng Diyos na ibinigay kay Moises. No? Yung patakaran, yung mga pagsasakripisyo, yung pag-aalay sa Panginoon, ito yung itinuturo nila. Diba? Paano mamumuhay na kinalulugdan ng Diyos. So siya po ay nagtuturo. Meron po siyang posisyon. Amen? At dahil meron siyang posisyon, ang ginawa niya, dahil alam naman natin sa time na ito, si Jesus ay pinipersecute din ng kanilang mga kagrupo. Yan, ng kanilang mga membro. Diba? Kasi nga, dahil kay Kristo, maraming mananampalataya ng Judaism na iniiwan na yung kanilang grupo at sumusunod na kay Jesus. So, ang nangyayari ngayon, nababawasan ang membro. So, kaya, makikita natin, sa time na ito, maraming mga Hudyo, maraming mga nasa katungkulan, mga religious leader, na gusto nilang patayin si Jesus. Kasi bakit? Kasi nawawalan sila ng membro. Nawawalan sila ng mga follower. Diba? Kaya minsan, nagkakaroon na ng pag-away-away. Diba? Nandun na yung sinisiraan yung ating Panginoon. Sasabihin na, si Jesus na yan, inaalin na ng masamang espiritu. Pinag-aharian ni Beelzebul. Diba? So, sinisiraan. Kasi bakit? Kasi ganyan minsan ang nangyayari sa mundo. Siraan dito, siraan doon. Diba? Kaya walang unity, walang pagkakaisa. No? Hindi lang naman sa mundo yan eh. Kahit nga sa prayer meeting, nangyayari. Diba? Siraan dito, siraan doon. No? Para tayong mga Pariseo, para tayong mga eskriba na alam natin yung salita ng Diyos, alam naman natin na hindi maganda yung magsiraan, pero bakit parang natin ginagawa? Diba? So para tayong alam niyo ba, may mga, pag sinabi mong atheist, no?
Pag sinabi mong atheist, anong ibig sabihin yan? Hindi kumikilalang may Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo ba may tinatawag na practical atheist? Pag sinabi mong practical atheist, ito yung mga taong nagsasabi na may Diyos. Pero hindi mo makikita sa kanilang pamumuhay yung Diyos. Nagsasabi na kabisado yung salita ng Diyos, nagsasabi na naglilingkod sa Panginoon, nananampalataya sa Diyos, pero hindi mo naman makita sa kanilang pamumuhay ang salita ng Diyos. Ang tawag doon, practical atheist. Ano ibig sabihin? Mas malala ka pa sa taong atheist. Kasi bakit? At least sila maunawaan mo kung hindi sila mabuhay sa salita ng Diyos. Kasi hindi na sila naniniwala sa Diyos eh. Tapos tayo sasabihin natin, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman tayo nagsasabuhay sa salita ng Diyos. Kaya mas malala tayo pag ganun. Di ba? Malala yun. Kaya may kita natin, natatakot. Kaya nga gumagawa sila ng paraan, paano natin papatayin si Jesus. Di ba? Kasi nga, nakikita nila, nawawalan tayo ng miyembro. Marami nang palataya kay Jesus. Kaya itong si Nicodemo, natakot din. Kaya nga si Nicodemo, pumunta, sekreto lang. Secret ba? No? Natatakot siya, baka may makakita sa kanya. Siyempre, kung leader ka, tapos nakita ka doon, siyempre, pag nakita ka ng miyembro mo, mag-iisip sila, anong meron? Ha? Kasi kahit sa time ng ating mga Panginoong Yesus, marami rin mga chismoso. Di ba? Dahil sa panahon ng ating Panginoon Jesus, marami rin mga 8-0 at 8-0. Yung mga 8 ba? No, mga ganun eh. Marami. Kahit sa time ng ating Panginoon, nangyayari. Di ba? Kaya yung mga lipi ng mga chismosa, hanggang ngayon, siguro nandun pa yung dugo, siguro, dumadaloy pa. Amen. So may kita mo dito mga kapatid, natakot siya. Kaya nga, patago siyang, kasi alam niya may posisyon siya eh. Kaya kung titignan mo, kung babasahin mo yung John 3:16, yung kabuuan ng John 3:16, kahit si Nicodemo, kahit yung mga ibang kasamahan niya na nagtuturo ng kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, naniniwala sila na si Jesus ay galing sa Diyos. Na si Jesus ay yung kanyang sumasa kanya ang Diyos. Pero sa kabila nun, meron silang takot. Kahit alam nila yung totoo. Kasi bakit? Kasi takot sila mawalan ng posisyon. Takot siya na mawalan ng mga follower niya. Alam niyo, normal kasi mga kapatid, pag tumayo ka sa katotohanan, normal talaga yan na hindi lahat a-agree sa'yo. Totoo yan eh. Diba? Pag sinabi mo yung katotohanan, hindi lahat. Kaya nga sa mundo ito, puro na kasinungalingan eh. Diba? Huwag ka marinig mo sa social media ngayon, huwag kang basta-basta magpapaniwala. Diba? Kasi kada yan, may mga fake news na. Itong kabila, itong sasabi, itong kabila naman gano'n. Diba? Ang ganda-ganda ng gising mo, pagbasa mo gano'n, bilang sumamapakiramdam mo. Amen? Pagpasok mo sa trabaho mo, o kaya nakausap yung asawa mo, nag-away na kayo. Bakit? Kasi nga, mainit yung ulo mo, kasi may nabasa ka. No? Kasi imbes mananangin ka muna at magbasa at magnilay ng salita ng Diyos, kung ano ang gawin pinagbabasa mo. So, sumama mo, tumaas yung dugo mo, tumaas yung BP mo, di ba? Kaya kahit sino na lang, inaway mo. Di ba? So, hindi ganun mga kapatid. Kailangan, ano ba yung totoo? Ano ba yung talagang nangyayari? Doon tayo dapat pumokus. Ha? Isa nga sa pinost ko, may isang lalaki, pumunta sila ng girlfriend niya sa restaurant. Punta sila. Pero pumunta doon pala mga kapatid, yun na pala yung huli nilang kainan. Kasi yung lalaki, nakipag-break yung lalaki. Lakas ng loob. No? Nakipag-break yung lalaki sa babae. Eh, siyempre, maraming kumakain. Eh, nakita ngayon ng mga kumakain na umiyak yung babae. Na umiyak yung babae, bakit palakpakan yung mga tao sa paligid? Palakpakan sila. Kasi bakit? Akala nila nagpo-propose ng kasal. No? Akala ng mga miron, no? Akala ng mga mga chisera, na nakita nilang umiyak yung babae, magpalakpakan.
Kinilig. Kasi akala nila, nag-propose ng kasal si lalaki. Hindi nila alam, nakipag-break pala yung lalaki. Minsan ganyan tayo, di ba? Ang bilis natin mag-react. Hindi pa lang natin alam yung kwento. Tapos na. Nag-uusap na yung kwento, pero sa'yo, tapos na yung ano. No, nasa ending ka na. May conclusion na agad tayo. Meron na agad tayong judgment. Di ba? Pero, hindi mo natin inaalam ano ba, bakit umiyak yung babae. Di ba? Minsan ganun tayo. Tapos bilang kakamot na lang tayo, ay, mali pala yung ano ko. Akala ko ikakasal, pero nag-break up. Di ba? Makita niyo mga kapatid, sa buhay natin, minsan ganyan talaga tayo eh. No? Mabilis tayong mag-react. Hindi mo na natin titignan, kaya nga kahit ang Bible nagsasabi, pag magpapatayo ka ng bahay, muupo ka muna, pag nilayan mo, kung kasi yung budget mo. Huwag magpapatayo ka ng tore, sabi niya, upuan mo muna. Bago ka magpatayo ng tore, kasi baka mamaya yung budget mo, baka puro poste lang. Di ba? Yung tore, invisible, pero yung poste, visible. Di ba? Ano ibig sabihin? Drawing ng kailangan, inuupuan mo na. Kasi bakit? Kasi kapag nagsalita na tayo, o kaya sa Facebook, nag-post ka na, no? Minsan sa prayer party, may kita mo, may nagpo-post. Eh, siyempre, pag friend kayo, mababasa na yun. Diba? Minsan, nag-aaway pa doon, no? Sa social media. Well, nagre-react tayo. Ang dami ngayon mga ano ngayon. AI ngayon eh. Di ba? Akala mo, totoo. Yung pala, hindi. Tapos nagre-react ka. Para nagre-react tayo sa isang bagay na hindi naman pala totoo. So dito mga kapatid, may kita natin na natatakot eh. Alam mo dito, kunwari sa atin, sa gawain ni Yahweh Shaddai, dito sa gawain ni Yahweh Shaddai, use na tayo sa tao na come and go eh. Dito sa gawain, come and go lang eh. Normal sa atin yun eh. Pag may nawawala, may binabalik, may pinapalitan ang Diyos. Kaya hindi tayo kinakabahan kung may nawawala, kasi alam natin may bumabalik. Diba? So, ganun talaga yun eh. Sa paglilingkod sa Panginoon. So, dito mga kapatid, sabi ni Jesus, yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasi pinag-uusapan doon na kailangan tayo ay ipanganak na muli. Kasi ang pagkakala ni Nicodemo, paano mangyayari yun? Napaka-imposible, panganakan muli. Pero ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, ang sinasabi ni Jesus, tayo ay ipapanganak sa Espiritu. Bakit natin kailangan may panganak sa Espiritu? Diba? Bakit kailangan natin panganak sa Espiritu? Kasi nga mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay spiritual. Spiritual. Kung ang pag-uusapan natin ay makamundong bagay, alam natin yan kasi bakit? Galing tayo sa mundo eh. Pero yung bagay na spiritual, sino ba nakakaalam sa atin? Maliban na lang kung tayo ipanganak sa Espiritu. At yung Espiritu ng Diyos ay sumaatin, yun ang magpapaalam sa atin para ating maunawaan ang mga bagay na spiritual. Ang lengguwahe ng spiritual. O sa ating mga Pilipino, dami nating dialect, di ba? O may Ilocano, sa amin, Ilonggo, may Bisaya, di ba? May Chabacano, ano pa? No. Pag tayo nag-usap-usap, baka hindi tayo magkaintindihan. Kaya nga, meron tayong national language, ang Tagalog. Para kahit saan tayo pumunta, isa lang, magkakaintindihan tayo. Di ba? Kasi, kunwari, yung Tagalog, pumunta sa amin sa Ilonggo. Siyempre, may mga salita na magkaiba. Di ba? Sa Tagalog, ang pating, shirt. Kung sa amin sa Ilonggo, pag sinabing pating, kalapate. Yan, kalapate sa amin na pating eh. Siyempre, mag-aaway tayo. Hindi, ang kalapate, nasa dagat yan. Hindi, yung kalapate sa amin. Yung pating, sabi, hindi, nasa dagat yan. Hindi, yung pating sa amin, lumilipad eh. Mag-aaway kayo.
No? Oo. Kasi yung pating sa amin talaga, kalapate. O sa Iloilo, kalapate, pating eh. Pero pag nasa Tagalog ka, yung pating, sa dagat. Yung mag-aaway talaga, hindi tayo magkakaintindihan. Di ba? Unless na lang na gamitin natin yung Tagalog. Kung magkakaintindihan tayo ngayon. Ganun din sa spiritual. Kaya nga minsan, kapag ang tao hindi pa ipinanganak muli sa espiritu, hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Yung kahit yampas mo na yung Bible eh. Kahit yampas mo na eh, wala pa rin epekto eh. Kuminsan nga, Tagalog na mismo, at tinatagalog mo na, wala pa rin. Kasi bakit? Kasi patay pa sa espiritu eh. Ano ibig sabihin pag ang patay, kahit sigawan mo yan, walang reaksyon. Diba? Kahit magdamog ka dyan, kahit ilabas mo, sama ng loob mo dyan, patay na yan eh. Hindi ka na maririnig yan. Kasi kung biglang dumilat yan, baka biglang magtatakbo. Diba? Kahit anong sigaw mo dyan, kahit anong gawin mo yan, walang mangyayari. Sasayangin mo lang ang laway mo, sasayangin mo lang oras mo, hindi ka maunawaan yan, patay nga eh. Ganun din ang tao. Kaya talaga ang tao ay mabuhay, panganak muli sa espiritu, kasi ang mga bagay na espiritual, ang mga bagay na para sa Diyos ay espiritual. Kaya tingnan mo, nang tayo ipinanganak na muli, maunawaan natin ngayon yung salita ng Diyos. Nakita natin ngayon yung kabutihan ng Panginoon. Kasi dati nang wala pa tayo sa salita ng Diyos, wala pa tayo sa Panginoon, puro tayo reklamo ng reklamo. Diba? Hindi ka pa nga nakamumog, di ba? Reklamo na agad. Diba? Nagigising mo pa lang sa umaga, hindi ka pa nakapamumog, reklamo na agad. Alam na kayo, lalo sa Pilipinas, di pa nakasayang, wala pa nang lalo sa Pilipinas, di ba? Pagising pa lang, kape nang iniisip, tapos yung ano, hindi nakapag-init ng tubig. O, doon agad yung mairita agad. So, nakita mo, ngayon napapalaga natin yung spiritual na bagay. Kasi katulad nga, nang hindi pa tayo pinanganak na muli, yung mga ganitong mga tipon-tipon na to, ang iniisip sa ng tao, nagsasayang kayo ng oras. Monday to Friday, nasa trabaho kayo. Imbes na dapat ngayong Sabado, kaya Linggo, nagpapahinga kayo, nandito ba para sa ibang tao, para tayo nagsasayang ng oras. Pero dahil sa spiritual, may panangat tayong muli, kahit ikaw mismo nagtataka eh. Ayaw mo sana umating ngayon eh. Oh. Ayaw mo sana umating ngayon eh. Pero hindi ka pa nagtataka. Diba? Hindi ka pa nagtataka na ayaw mo sana umating, pero nandito ka. Kasi bakit? Kasi nabuhay na yung espiritu mo eh. Yung espiritu mo nun, hinahanap ngayon yung mga bagay na spiritual. Ano yung mga bagay na spiritual? Yung salita ng Diyos. Kasi pag gutom ka, physical, ang hanapin mo pagkain. Yung timortons, tsaka yung timbits. Diba? Kaya yung ensimada. Normal yun eh. Kahit ayaw mo kumain, yung katawan mo mismo, dadaling ka sa pagkain, gutom eh. Ganun din sa spiritual. Kaya kahit parang ayaw mo, magugulat ka, nandito ka. Diba? Amen. Salamat sa limang nakaunawa. So makikita nyo, yun ang talagang kailangan tayo mabuhay sa spiritual. Kasi pag buhay na tayo sa spiritual, hahanapin mo eh. Hanapin mo yung prayer meeting, hanapin mo pagsimba sa Panginoon, banal na misa, di ba? Ang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, dati inaantok ka pag nagpupuri sa Diyos. Pero ngayon, sila na lang yung inaantok, ikaw hindi na. Kasi bakit? Kasi buhay yung espiritu mo eh. Diba? Pag ito nag-uusapan about the Lord, talagang ano tayo eh. Excited, buhay na buhay tayo. Kaya sabi doon, kailangan natin ipanganak na muli. Kaya dito sinabi na Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amakin mo sinabi niya, gayon na lamang. Ano ibig sabihin yun? Kung saan ang hirap mahalin ng tao eh. Alam mo sa panahon natin ngayon, ang hirap pasayahin ng tao.
Oo. Ewan kung bakit mga tao ngayon parang masyadong problemado sa buhay. Ang hirap pasayahin. Ang hirap. Diba? Ang hirap pasayahin. Lahat na lang, i-comment. Lahat na lang. Dito to yan. Masyadong boring buhay siguro. Ang hirap pasayahin. Kaya nga sabi ng Bible, ang taong masayahin, humahaba buhay. At saka hindi ko matanda. Kaya hindi na tumatanda. Ha? Tingnan mo, mga taong masayahin, 80 na, pero parang ano lang, 79, di ba? Totoo yan. May mga tao, may problematics, 30 anyos pa lang, pero parang ano na eh. Ano? So may kita nyo, kaya umahaba buhay ng tao eh. Kahapon, first anniversary ng Oshawa neighborhood, marami umatin doon. May isang prayer partner doon, nakilala niya si Elsa dahil kasi nga, tinaningan ng doktor. Last year, hindi ko makakalimutan, October yun eh, o September, something, last year. Sabi ng doktor sa kanya, hindi ka naabutan ng Pasko. Oh, hindi ka naabutan ng Pasko. Pagkano, sino ba naman tao na? Huh? Sino hindi takot mamatay? Taas ang kamay. Yan ha? Dahil doon, siyempre, padre di pamilya yun eh. Pero sa pamamagitan yun, tinawag niya yung isang, yung kakilala niya na umatin sa gawain, prayer partner natin. Oh. Kahapon, nagpatotoo, buhay pa. Diba? Nag-umpisa pa lang, may baston. Kalahat nang nagtapos yung magpatotoo, tinanggal niya na yung baston. Oh. Diba? At nang nagpa-MRI siya, umuti na. Yung cancerous niya, nag-shrink na. So, malaking patuto yun, mga kapatid. Sabihan ka lang, doktor na nagsabi sa iyo, hindi ka abuti ng Christmas eh. Ang kagandahan lang kasi doon, dumating ang Diyos sa buhay niya eh. Dumating ang Diyos eh. Di ba kaya nga sa buhay natin, yung mga circumstances, yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, hindi dapat tayo ma-stress. Hindi, sa kasing pamamaraan niya ng Panginoon para makilala natin siya. Dahil sa ganun, binuhay siya ng Diyos, nakilala niya si El Shaddai, siya pala ang nagbibigay tunay ng buhay. Diba? May isang tao nga, namatay. Nang pumunta sa langit, inayawan. Kasi bakit? Masyadong makasalanan. Hindi tinanggap sa langit. Ang ginawa niya ngayon, hindi siya tinanggap sa langit. Ako, ayaw ko sa langit, baka pwede ako sa baba. Amen? Pumunta kayo sa itihan mo. Baka hindi rin tinanggap. Inayawan din. Kasi bakit? Sa grabing kasalanan na gawa niya, pati si Satanas nahiya. Dahil sa grabe ng kasalanan niya sa buhay niya, pati si Satanas nahiya. So, parang nakagawan pa ako ng trono. Baka mo si Satanas na mismo, nahiya pa. Ano nangyari? Bumalik na lang siya. Hindi naman ako tinanggap sa langit, biro ko sa impyerno, balik na ulit tayo. Di ba? Ang pinano dito ng Panginoon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos kasi, hindi man tayo katanggap-tanggap, hindi man tayo dapat mahalin, pero minahal tayo ng Diyos. Kasi nga, solemnity ng Trinity ngayon. Holy Trinity. Yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu Santo. Yung Ama, nagpakita na kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Siya kasi yung Creator. Alam mo ba, nang nilikha ng Diyos yung tao, pinag-isipan niya ng Diyos. Naniniwala kayo? Amen. Kasi kung hindi pinag-iisipan ng Diyos, yung paglikha natin sa tao, malamang yung butas ng ilong natin, nasa taas. Nasa taas. So, hindi mo ngayon ma-enjoy ang beach. So, kaya yung mga sa swimming pool, di ba? Kasi bakit? Di ka makakainga. Oh. Ibig sabihin, lahat ng parte ng katawan natin, pinag-isipan niya ng Diyos.
At mismo yung katawan natin, mayroong defense mechanism, yung sistema ng katawan natin. Kaya ng katawan natin na pagalingin yung sarili natin. Tamo, pag nagkasugat ka, gagaling lang yan eh. Kaya bakit hindi tayo gumagaling? Kasi inaabuso natin. Sabi mo, may gamot naman. Ha? Kahit anong pray-over. Ba't di gumagaling, Brad? Wala eh. Tigas ang ulo. Ha? Tigas ang ulo eh. Alam mo sa amin, pag nag-iiyaw ako ng pato sa ililo, hindi ginigilitan ng ano, kasi minsan tumatakbo pa yun eh. Ginagawa sa amin, pinapakuan sa ulo. Pero kasi niya, Brad, ginalan yung sangan, no? Pinapakuan niya sa ano, dito sa ulo. Pag pinakuha mo lang yan, patay na yung pato. Hindi kasi di ba barakat sa manok, ginigilitan, di ba? Yun naman, ganun lang. Kasi matigas ang ulo eh. Ganun yung pag-iyaw sa amin. Ewan ko sa inyo pag nag-iyaw ka ng pato Sa amin kasi pato ganun, pag nag-iyaw kami. Kasi may mga pato kami sa bahay. Yun lang, pakuan lang. Ha? Matigas yung ulo eh. Kasi pag yung puputulin mo agad, tatakbo pa eh. No? So nakikita natin dito mga kapatid, ganun yung pag-ibig ng Diyos eh. Hindi naman tayo karapat-dapat na mahalin, pero minahal tayo ng Diyos. Pinag-isipan ng Diyos ang lahat sa buhay po natin. Bago pa dumating ang kinabukasan, may nilaan na ang Diyos. Di ba? Pero hindi dapat tayo namumblema kasi bago pa dumating yung araw ng bukas, may inilaan na ang Diyos. So dito dahil sa pag-ibig ng Ama, nakikita naman natin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Kristo yung matutubos ng ating mga kasalanan. Siya yung kaisa-isang anak, pero inialay niya, ibinigay niya. Para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya makita natin dito mga kapatid, si Jesus, siya yung nag-aalay ng kanyang buhay. Alam mo yung dapat nga tayo, di ba? Yung iba ako sa krus dapat tayo yung mamatay sa kasalanan natin. Kasi nga sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niyo mamatay tayo. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo, kapiling niya. Amen. Pero yung tao, anong nangyayari sa tao ngayon mga kapatid? Binabaliwala nila yung pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Isipin nga natin, itong ginagawa natin ito, hindi natin makakabayad sa kabutihan, sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ha? Saan atin ka ng misa, atin ka ng gawain, nagmamadali ka pa. Maraming oras matatapos mamaya. Ha? Oras matatapos mamaya. Si Brother Ronald naman, medyo tayo. Minsan kami nihilip natin tignan siya lumasan sa amin, Siya, tinakalculate mo ng oras Ayun, may dumaga kami ngayon mamaya, Hindi ganun yung pagmamahal Yung pagmamahal ng ating Panginoon is unconditional. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit hindi man tayo karapat-dapat na pag-alayan ng kanyang buhay, inialay niya yung buhay niya para sa atin. Itong ginagawa natin ito mga kapatid, kulang pa nga ito Kulang pa. Sa isang linggo, meron tayong 7 araw. May 24 hours tayo. Pag Monday, pag Lunes, ilang lambang minuto na i-offer natin sa Diyos. Sino dito nakakapanalangin isang oras kada Lunes o kaya Martes, Miyerkules? Baka iba nga sa atin, sasabihin na, Lord, kung alam mo na yun. Anak, Espiritu Santo, Amen, Lord, you know already. It's the same yesterday, today, and forever. Isang ganun lang tayo shortcut na lang
Lord, dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ganun din yung prayer ko rin. Mula noon, ngayon at bukas, yun na rin. Di ba? May kita natin yung oras na natin itong binibigay sa Diyos. Napaka ano lang to eh. Wala nga kung tutusin eh. Alam mo, pag pinag-usapan ang buhay kayaman, ang buhay ng tao, alam mo kahit anong yaman ng tao, kaya niyang ipagpalit basta madagdagan lang yung buhay niya. Totoo yan. Oh, yung mga tao nagsasabi na walang time kay Lord, pag nagkasakit yan, tinaningan ng buhay, eh sus, kung pwede lang araw-araw, magsisimba eh. Ha? Tara na santo, tinawag na, pati si Santa Claus. Para lang mabuhay. Di totoo yan. Pag ang tao, tinaningan mo na, kahit anong yaman niya, kahit anong laki ng property niya, kaya niyang ipagpalit, basta mabuhay lang eh. Minsan hindi natin na-appreciate na kada gising natin sa umaga, humihinga tayo, wala tayong sakit. Malaking bagay na may pasalamat sa Diyos eh. Ha? Ngayon, maraming tao ganyan, wala akong time, wala akong oras sa ano. Kasi maraming bills yun, maraming babayarin. O, saka na. O. Saka na. Saka na kung may taning na, kaya mo. Isip na tayo kaya. Minsan ganun eh. O kanyari, wala tayong time kay Lord. Balik na rin naman natin. Si Lord naman yung walang time sa atin. Dumating ang time, parang hindi ka makahinga. Tapos tumawag ka. Tapos sinagot ka lang ng Lord, ay pasensya na to. Pasensya na rin Inday. Hindi kita kilala. Wala rin akong time ngayon, busy ako. Ha? Pwede ka ba maghintay ng ano, hanggang isang oras? Di ba? Tanda natin, walang mawawala sa Diyos. Mananatili isang Diyos. Kaya nga sabi mga kapatid, we cannot do anything without God. Ha? Pag wala si Lord, wala tayong magagawa eh. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon eh. So may kita mo, inalay niyo yung buhay niya sa atin. Pero minsan maraming tao mga ungrateful. Ano, walang utang na loob. May mga taong gano'n, di ba? Tinulungan mo na, ikaw pa yung masama. May mga ganun mga tao. Ha? Iba nga, di na nga napag-asawa. Kasi nga, dahil sa pamilya. May mga ganun, di ba? Maraming sinakripisyo. Pumunta ng abroad para lang sa trabaho. Maraming sinacrifice, pero maraming tao minsan hindi marunong magpasalamat. Sisiraan ka pa. Gagawan ka pa ng kwento. Sasabihin mo, si ano na yun, naka-abroad na, ang laki na ng ulo. Hiningan lang namin ng isang lechon, hindi nagbigay. Lechon lang. May reunion pa naman kami ng mga kabatsmate na dito. Minsan, kala nila, dali-dali ng pera, di ba? Yung tatawag na, tapos may ano ba? May ano lang kami dito, fried chicken lang. Pwede bang ano? Tapos pag, siyempre, hindi naman sa, alam niyo ang buhay kasi ganito yan eh. Kaya nga yung tiwala natin, palagi nasa Diyos. Kasi ganito yan, simple. Kasi minsan maunawaan mo rin naman ang tao eh. Example, kunyari, may kailangan si brother sa akin sa, kunyari, mga July. Kunyari, lagyan natin, kunyari, sa financial, di ba? Eh, siyempre, wala naman ako na-expect na babayarin. Kunyari, wala kang babayarin. Okay, sa ganyang buwan na huwag kang mag-alala, tutulong ako, financial. Kasi ang buhay hindi mo alam eh. Eh, paano ngayon? Dumating ngayon yung July. Mayroong nagkasakit sa pamilya niya. Nasiraan yung sa sasakyan. May mga unexpected na mga bills, babayarin. Ganun po ba? So, gustuin mo man na tumulong, pero wala talaga eh. Di ba? Minsan, ganun talaga ang buhay mga kapatid eh. Minsan, unawain din naman yung tao, unawain din natin yung tao. Di ba? Kahit sabihin mo naka-promise yan, nakapagsabi, kasi nga, gustuhin naman, wala eh. Kasi nangyari din sa atin yan eh.
Minsan, yung sasakyan mo, nasiraan ng ganun buwan. Anong gagawin mo? Diba? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ang Diyos, kaya ng Diyos mangako. Bakit? Kasi alam niya kung ano mangyayari sa kinabukasan Diba? Kunyari kung alam mo sa July, may pangangailangan ka, makakapangako ka ba? Makapag-oo ka ba? Hindi Kasi hindi natin, wala uncertain sa atin ang mga bagay sa mundo Kaya nga kahit ang Bible nagsasabi, ang sabi ni Jesus, oo lang o hindi, huwag ka nang susumpa pa. Huwag ka nang mangangako pa. Basta sabihin mo lang oo o hindi. Amen po. So dito makikita natin yung pag-ibig ng Ama, ng Anak, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ipinadala yung banal na Espiritu. Na sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya makikita nyo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kahit nasa problema tayo, kabigatan ng buhay, marami tayong babayarin sa mundong ito, may mga hinihingi tayo sa Diyos, pero makikita mo, ang Diyos ginaguide tayo. Tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng wisdom and knowledge ng Diyos para maunawaan natin ang buhay. Ngayon, ano man yung sitwasyon, kaya nasabi ng Bible, in all circumstances, give thanks to the Lord. Ano man yung sitwasyon na hinaharap natin, sabi niya, pasalamatan natin ng Panginoon. Ngayon, marunong na tayo magpasalamat. Minsan, na pinapasalamatan lang natin dati kapag na-answer prayer tayo, bumaling tayo sa karamdaman, maganda yung sitwasyon ng buhay natin. Diba? Pero hindi ganun Sabi niya, kahit may problema ka, dapat na magpasalamat sa Diyos. Kahit may mga sacrifices sa buhay mo, dapat ka pa rin mag-rejoice, magpasalamat sa Panginoon. Kasi bakit? Part kasi ng ng buhay. At yung bahagi ng buhay natin, pamamaraan din niya ng Diyos para makilala natin siya. Paano mo masasabi na ang Diyos ay healer, manggagamot? Kung hindi mo naranasan nagkasakit at pinagaling ka ng Diyos. Paano mo masasabi ang God ko ay nag-provide ng aking pangangailangan kung hindi mo naranasan magkulang? Paano mo mapapatunayan sa sarili mo na ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon sa problema ko kung hindi ka naman nagkaroon ng problema? At sabi ko nga, mahirap solusyonan ang problema kung hindi mo alam na ikaw yung problema. Diba? Ganito yung nangyayari mga kapatid. Kay Nicodemo. Kaya nga sabi ko mga kapatid, yung mga nananampalataya sa ating Panginoon, ano sabi doon? Ay maliligtas. Pero yung mga hindi nananampalataya, ay mapapahamak. Yun ang hindi maunawaan ng tao. Kasi nakikita nila si Jesus, parang kalaban. Nakikita nila, kalaban to si Jesus to. Pero hindi ganoon mga kapatid. Kasi katulad sa kanila, katulad sa mga Pariseo, sa Nicodemo, ang pinangangaral nila ay salita ng Diyos. Dapat nga nagtutulungan ang bawat Kristiyano. Kasi nag-aaway-away pa. Kasi nandun yung Espiritu ng Diyos dapat. Kaya nga, iisa yung Espiritu ng binigay ng Panginoon para ang bawat isa, iisa ang Espiritu. Pero minsan, kahit kung katabi mo, iba yung Espiritu sa'yo. So, nakikita natin, kasi si Jesus na Si Jesus na yung daan para sa kaligtasan. Pero tinanggihan pa ng tao. Tinanggihan ng tao. Kaya sabi doon, ang sino man hindi manampalataya ay mapapahamak. Alam mo, kahit mahal tayo ng Diyos, pero yung choice nasa iyo Tatanggapin mo ba o hindi? Kaya kapag napahamak tayo, huwag natin isisisi sa Diyos. Minsan, ganun kasi tayong tao Pag mabuti, nag-success, ako nakaisip man. No? Pero pag nag-failure, hindi ako yun.
Di ba? Iwas agad. Ganun ang tao. Pag maganda, sa kanya. Pero pag hindi maganda yung nangyari, sa kanila. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Kasi kapag nakakailan tayo mga kapatid, yung pananampalataya natin sa Kanya, alam natin na ano man yung mangyari, dahil ibinigay natin, tiwala natin sa Panginoon, hindi tayo mapapahama. Kaya nandun yung pagliligtas ng Diyos eh. Hindi lang yun sa kaligtasan, kundi mga kapatid, hindi lang tayo yung iniingatan ng Diyos, pati yung mga mahal natin sa buhay. Ganun po ba? So dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipabot ng Diyos po sa atin. Ang kaligtasan, hindi bukas. Ang kaligtasan ngayon. Kasi bukas, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. Ngayon, nakakangiti ka, hindi mo alam after ng ilang oras kung nakakangiti ka pa rin. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Kaya ang kaligtasan mga kapatid, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ang kaligtasan ay ngayon. Amen po ba? Kaya dapat tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin, Panginoon, mga kapatid, kasi maraming ginawa ang Diyos sa buhay po natin eh. Kung magbibilangan lang tayo, maraming tao ganyan, nakikipagbilangan sa Diyos. Lord, matagal na ako nag-iikot sa iyo, 20, 30 years na, Lord. Marami na ako na-i-offer sa iyo, Lord. Minsan nagbibilangan tayo. Kaya hindi natin naiisip na mas malaki yung, sabi ko nga, yung humihinga ka lang, maibuhay ka. Ha? Yung wala kang sakit. Yung hindi mo kailangan bumili ng oxygen para lang mabuhay. Ha? Sa hospital, binabayaran nila yan eh. Yung tangke ng oxygen. O ikaw, libre pa. Pwede ka pa magpili. So, libre mga kapatid, yung binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga doon, dapat marunong tayong magpasalamat. At bilang mga niligtas ng Panginoon, dapat tayong magsabuhay ng salita niya. No? Makita si Kristo sa buhay po natin. Yan, tanong ba, si Kristo ba nakikita sa atin? Ha? Walang sumasagot. Ha? Si Kristo ba nakikita sa atin? Kasi minsan mabait lang tayo, banal lang tayo minsan. Pag nasa prayer meeting, pag nasa simbahan, pag nangungumun yun, akala mo eh. Bait-bait. Yung masabi ko, parang hindi makabasag pinggan. Pero pag pumunta ka sa bahay nila, lahat ng pinggan, basag na. Kasi pag nagagalit, nagdadabog. Di ba? Sana kung gaano tayo kabait sa prayer meeting, pag uwi natin, ganun din tayo. Para maakayo pa po. Hindi yung parang taong na may namatay. Diba? May namatay. Tapos yung mga kaibigan sabi, ang bait-bait ng taong ito, matulungin, bla bla bla. Ang gaganda na sinasabi. Sabi ngayon ng anak, ng asawa, ng nanay sa anak niya, tingnan mo nga kung si tatay mo yung nakalibig. Tingnan mo nga kung si tatay mo nakalibig. Kasi parang iba yata sinasabi ng tao. Ha? Yung mismo asawa, nagtaka pa kung asawa niyo yung nakaburol. Tinanong ko yung anak, tingnan mo nga kung sino nakaburol dun. Kasi parang iba yata sinasabi ng tao. Ano ibig sabihin? Kasi mas kilala tayo ng pamilya natin. Kahit anong ganda na sabihin ng tao sa iyo, sa paligid mo, yung asawa mo, yung anak mo, ang layo naman ng sinasabi tungkol sa iyo, ay, mas paniniwalaan ko yung pamilya mo. Ha? Kasi yung tao kasi, takot tayo sa sasabihin ng tao eh. Kaya lahat ng galaw natin, dinumero. Ay, nasa prayer meeting ako, kailangan parang anghel ako. Ha? Tapos pag alis mo na, unti-unti ka na umalis sa prayer meeting, bigla na lang tumutubo na yung buntot mo. Lagi, iba na pala kulay mo.
Ha? May mga ganun. May mga base nga minsan nagugol kasi sa gawain, minsan di natin kilala yung isa't isa eh. May mga tayo, kunyari, hindi mo kilala yung mga prayer partner sa Hamilton, hindi lahat sa kanila makikilala mo eh. May mga tayo minsan pag napunta ka sa isang lugar, di mo prayer partner pala, di ba? Oh. Pero kilala ka nila, ay parang ano yata yung taga-Mississauga yun ah. Ha? Ay, nag-EMC yun. Readers yun, pag nagmimisa yun, lecturer, di ba? Lector yun. Kasi hindi natin, may mga time minsan, di ba, makakasalubong mo, na hindi mo kilala, pero dahil palagi ka nasa, katulad sa amin, preacher, di ba? Hindi naman namin matatandaan lahat ng niya eh, yung mga tao eh. Ha? O kaya, nagko-acquire ka, kita ka, o ganun. Hindi mo eh. Di ba? Eh, paano na lang kung masama yung ugali natin para sa labas? Ha? Kunyari, ako nakita nyo sa isang lugar, kung sa Pilipinas, bila akong lasing, tapos, lumabas ang matapang! Ha? Kaya? Pagdating ko dito mga kapatid, tapos magtutok ako sa inyo. Oh, may na sa utak mo, di ba? Parang yata yung yung maon. Yung maon. Tapos magtutok ako dito sa inyo. Mga kapatid, mahalin nyo ang kaaway nyo. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Kahit umiyak pa ako dito, ikaw na nakakita sa akin, wala ka dyan. Hindi, totoo po yun. Kahit anong ganda ng sabihin ko dyan, kahit maglupasay pa ako dito, kahit umiyak pa ako sa harapan nyo, wala. Yung ibang hindi nakakita sa akin, siyempre, maniniwala. Ha? Yung iba naman, 50-50. Oh. Yung kanang mata lang yung lumuluwa, dito wala. Oh. Kasi dito, nag-a-agree naman. Pero dito sa kabila, parang nagdududa. Di pa kayo nakakita ng ganon? Meron ako nakakita ng ganon eh. Yung isa lang yung isa lang yung wala. Siguro hindi convinced yung kaiba. Di ba? Ano ibig sabihin? Ganun talaga sa buhay mga kapatid eh. Kaya nga bilang niligtas ng Panginoon, dapat makita sa atin. Dapat makita po sa atin. So, hindi naman natin mape-perfect ang lahat. No? Wala naman perfect sa atin eh. Ang mahalaga lang, nagsusumikap tayo. Pag nagkamali, hingi ka ng sorry. Pag humingi naman ng sorry sa'yo, patawarin mo na. Hindi tayo manunumbat pa. Kaya nga sabi ng Bible, hindi tayo kino-condemn. Pag humingi ng tawad yung tao sa'yo, huwag mo sabihin, kasi, paano mo pa? Kino-condemn mo pa, ayaw mo kasi makinig! Ganun. Wala ganun, di ba? Pag humingi ng tawad, patawarin. Hindi humingi na ng tawad, ang dami mo pang, di ba? Ha? Pag humingi ng tawad, kailangan marunong tayong magpatawad. Wala na yung marami pang mga side comment. Ha? Kasi minsan pa yung mga side comment, yan minsan yung di ba? Yung papasama di ba? Para sasabihin, ang ganda sana ang boses mo, kaso, may yung kaso ba? Di ba? Yun ang masama doon di ba? Ganda sana ng boses, ganda ng boses mo, kaso, sige sis, pinapatawad na kita, kaso, yun ang mahirap di ba? Pag yung pinatawad, hindi naman nagsabi ang Lord sa atin na, sige, patatawaran kita, basta, ganun, hindi naman May kaso pa. May kaso ka pa, di ba? Kailangan mo pa maganap ng attorney. May kaso. Hindi ganun mga kapatid. Pag humingi ng tawad, patawarin. Wala na masyado pang yung, di ba? Marami pang mga side comment, ano pa. No? Hindi ganun yung tinuturo ng Diyos
Hindi dapat tayo nagko-condemn kasi lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Ang sa atin magtulungan, di ba? Kung may mali yung isa, kausapin mo. Di ba? No? Kausapin mo personal. Yes. Pero pag kinausap mo ng personal, wag naman na may mga nakakarinig. Alam mo, lakas naman ng boses mo. Para pinaririnig mo naman. O kaya, ay Brad, dito tayo sa gilid. Di na alam mo sa gilid. Kaya sa problema, lakas naman ng boses mo. Alam mo, may ginawa na. Wala rin. Wala rin. Di na alam mo nga sa gilid. Pasa na, personal. Private. Kasi nilakasan mo man yung boses. Hindi narinig din ng iba. Nakikita nyo, doon pa lang, doon tayo pinapasukan ng demonyo. Diyan pumapasok ang demonyo. Pag pumasok ng demonyo, wala na. Finish na. Wala na, kasi nakapasok na eh. Kaya nga napakalaga, bilang tayo nga pinatawad ng Diyos, dapat ganun din tayo. Dapat natin sa buhay, yung kanyang salita, makita si Kristo sa atin bilang mga niligtas at minahal ng Diyos. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po yung tumayo na.